sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo. Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. Opo. Yung dalawa pong... Walang nangyari, hindi ba? Hindi po. Kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang nakasign sa inyo. Alam mo, Chairman Al, nandun po ako sa Congress, hindi po ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. On my own personal basis. Paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang? Kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation. Kasi nandiyan pa si Chairman Al. Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa inyo. Hindi paniniwala yung commitment nating dalawa. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Ayan na, muling binalikan at sinabon mga kababayan, kinumpronta ni Senator Marcoleta itong chairman ng PAGCOR na si Al Tengco patungkol dito sa kailang hearing ngayon mga kababayan sa Senate about dito sa illegal gambling na marami nang na-addict na mga kababayan natin, pati mga kabataan na-addict na dito sa mga online gambling. At itong PAGCOR naman ay meron sila yung regulatory body, kumbaga mga kababayan, no? Sila yung nag-regulate at mukhang hindi nga daw po successful mga kababayan, no? Or hindi talaga nila nabantayan. Kaya itong si Senator Marcoleta ay medyo uminit ang ulo at hindi na daw po maniwala, no, dito sa mga paliwanag ni Chairman Al Tengco dahil 3 years ago nga mga kababayan meron daw silang pinag-uusapan at hindi nga daw po ito natupad mga kababayan, sabi ni Senator Marcoleta, at siya pa yung napahiya doon sa mga constituents na kausap niya mga kababayan. So panoorin natin itong buong video, no, na kung saan ay kinumpronta ni Senator Marcoleta itong chairman ng PAGCOR na si Chairman Al Tengco. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo. Yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revise po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi nga, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako, personal, Chairman Al, gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. Opo. Yung dalawa pong... Walang nangyari, hindi ba? Hindi po. Kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang nakasign sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. Senator, pasensya ka na kung kailangan ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. Naintindihan ko po kayo. Ang totoo po, yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator... Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago.
Actually, not this. Malinaw ang aking memory, Chairman pareho Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun eh, may time Opo. frame yun eh. Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yon. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede, total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al eh. Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito eh. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi paniniwala yung commitment nating dalawa eh. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yun. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo, ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon eh. Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin, alam mo ba kung gaano ang halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ang dahil doon lang? Ako po tulad na sinabi ko, humihingi po ng gusto ko kasi, Chairman, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin, sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya, mayroong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima na? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game, online game operator na yon? Na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. So, nasa legal po siya o? Nasa legal po. Hindi ko po kasi alam yung sino po yung iprepresentang with. Hindi ko po kasi kilala po. Pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. Ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam. Madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yan eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo,
total ban na lang. So yan po yung nagiging hearing kanina sa Senado mga kababayan, no? Kasama itong PAGCOR na kung saan ginisa po ni Senator Marcoleta itong si PAGCOR Chairman Al Tengco about dito sa mga pagdami ng mga online gambling platforms mga kababayan, at meron na nga pong mga statistics, no, na nagpapakita mga kababayan dahil dito sa pagkalulong ng mga illegal gambling na ito ay may mga krimen na mga kababayan na nangyayari, at meron pa nga pong nag-suicide dahil dito sa pagkalulong niya ng online gambling mga kababayan. Si Senator Zubiri, meron pong witness, no, galing ng Bukidnon na nagpapatunay or magpapatunay na hindi maganda itong online gambling na ito, walang magandang maidulot, no, dito sa mga kababayan nating Pilipino. At isa pa mga kababayan, no, yung nalulung pa dito mga kababayan na addict dito sa mga gambling na ito sa online ay itong mga may hirap pang mga kababayan natin, no, yung mga maliit lang yung kinikita, yun pa yung nalulung at nakakagawa ng krimen dahil dito sa kanilang pagkalulong ng online gambling na ito mga kababayan. At example nga dito, yung isang nagtrabaho daw sa gasoline station at ninakaw na mga kababayan, no, to the extent na ninakaw na itong mga sales ng gasoline station. At unfortunately ay nag-suicide daw ito mga kababayan, no, kasi hindi na kaya sigurong nasa konsensya niya at hindi alam ng pamilya niya mga kababayan na nagnakaw na siya ng malaking halagang pera doon sa kanyang pinagtrabahuan. At yun po yung mga consequences mga kababayan. Isa lamang yan sa mga consequences dito sa mga pagsulpot ng maraming online gambling platforms, no. So napakadali na po yung access ng mga tao, lalo na dito sa mga kabataan, no, kahit na basta may cellphone sila, pwede na silang mag-access dito sa online gambling. At yan po yung pine-prevent mga kababayan ng ating mga senador at iba pang mga concerned citizens na matotal ban na itong klaseng gambling, no, itong klaseng sugal, kasi hindi po maganda talaga para sa mga kababayan natin. Kung noon yung Pogo ay talagang pina-shutdown nila mga kababayan, at yung online sabong noon ay pina-shutdown din, ay sana ito rin mga kababayan, no, i-total ban na rin ng pamahalaang Marcos dahil same lang naman sila ng epekto, no, sa mga Pilipino mga kababayan. Mahirap pag malulong talaga sa kahit anong klaseng sugal man yan, mapakasino man yan, ayan, sa kasino mga mayayaman yan doon mga kababayan, physical na maglaro ka doon sa kasino, pero ito ay sa cellphone mo na lang pwede mo nang laruin mga kababayan. So lahat ng mga kababayan natin may access, basta may cellphone sila, pwede na sila ditong mag-gambling mga kababayan, no, maglaro or magsugal dito sa mga online gambling platforms na ito. At para sa aking opinion mga kababayan, no, ay dapat lang talaga na i-total ban na ito, no, itong mga klaseng sugal, kahit anong sugal mga kababayan man yan, mga bingo, mga scatter, etc. ay hindi talaga maganda yan sapagkat yung ibang mga kababayan natin ay na-addict na at marami na pong nagpapatunay, no, dahil dyan nakagawa ng mali. Ayan, so noon pa yan sa mga online sabong pa yan, maraming mga pamilya ang nagkagulo, no? Maraming pamilyang nawasak dahil dyan sa mga online sabong. At ngayon ito na naman, mga samut-saring mga online gambling platform nagsulputan dahil syempre niregulate daw ng PAGCOR, pero wala naman na silang control mga kababayan, no? Hindi na nila alam kung ano na pong nangyari dito sa mga kababayan natin na nasa laylayan, na sila yung pro, no? Sila yung apektado dito sa mga pagka-addict na mga kababayan, dahil hindi na po, iwan ko anong nangyari sa kanila, bakit nilamon po sila ng kanilang yung utak nila nilamon ng sugal at hanggat na nakagawa na ng mga hindi kagandahan mga kababayan at nakaw na, mang hold up na dahil dito, no. So same lang lahat yan mga kababayan para sa akin. Anumang klaseng sugal ay talagang dapat total ban na. Hindi na hayaan ng gobyerno natin na mag-operate pa ito, no, kahit na sabihin natin merong tax dyan na makukuha ang gobyerno, pero ang kapalit naman yan ay ang kaguluhan, yung pamilya nagkakagulo-gulo, may mga buhay na maapektuhan, kahit bata mga kababayan, no, basta may cellphone
ay pwede nang malulong dito sa sugal na ito. Kaya for me, talagang total ban na mga kabayan sa anumang klaseng online gambling, no. Kahit na itong sabihin natin nakatulong ito, syempre may mga buwis mga kabayan na binabayaran, at itong PAGCOR, alam naman natin na marami silang tinulungan din dito sa sports, sa Philippine Sports Commission, meron silang ayuda, no, or tulong financial, meron din sila sa PhilHealth, at marami pang iba mga kabayan. So maraming tulong sila, pero ito naman ang epekto, ito naman ang mangyayari din sa kabilang side. So talagang kailangan iban na para sa akin mga kababayan, no, kasi pwede naman lang kitain yung pera na yan sa ibang paraan nga. Sabi ko sa naunang vlog natin, pwede naman kitain yan kung hindi lang kurakot itong ating mga politiko. Marami pong mapupuntahan yan, maraming matulungan dito sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan? Pabor po ba kayo dito na itotal ban na itong lahat ng mga online gambling na ito? At naniwala po ba kayo na maraming mga pamilya at mga individual ang nasira dahil dito sa pagkalulong, no, ng online gambling na ito? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.